mga usapin na mainit pa sa sikat ng araw, ating kakaliskisan at bibigyan ng komento. Harry Roque, masasabi bang modernong makapili? Halina at ako'y inyong samahan at isa-isahin nating pakinggan ang mga iba't ibang pahayag ni Roque sa nakalipas na 3 araw at ngayon kasalukuyan at ating bibigyan ng makatotohanang komentaryo. Ika-30 ng Oktubre taong kasalukuyan. Unang pahayag ni Roque na may laman patungkol sa China at Pilipinas na wika nito. Makikinabang ang buong mundo sa China lalo na sa Belt and Road Initiatives. Heto at pakinggan natin ang aktwal na pahayag ni Attorney Harry Roque sa isang panayam. Sa totoo lang po ang buong mundo ngayon nakikinabang na sa China, lalong-lalo na dyan sa kanyang Belt and Road Initiatives. Pero tayo, dahil inaaway natin ng China, ayun po, ang mga funding na infrastructure project naaantala. Bakit naman kasi magbibigay ng pondo ang China sa isang bansa na tinatrato siyang kalaban? Kailan pa po tayo nagkaroon ng kalaban sa ating kasaysayan? Hindi po yung kabahagi ng anyo ng Pilipino nagkakaroon ng kaaway, lalong-lalo na kung siya ay higanting kapitbahay. Ulitin ko po sa Pilipino, importante ang samahan sa kapitbahay. Makipag-away ka na sa kamag-anak, wag lang sa kapitbahay. So yan lang po ating sinasabi. Wag naman pong nagbabansag ng traidor dahil talaga naman pong lahat ay importanteng mapakinggan dito sa issue nito. Dahil pag nagputukan po ng gera, ang mamamatay, mahirap na Pilipino, hindi naman po yung mga Pilipinong naka-Forbes Mark nakatira. Diba po? Yung mga nakatira sa Tondo, yung mga nakatira sa Caloocan, na mga dahil wala na pong makain, sumapi po sa Philippine Coast Guard at sumapi po sa Philippine Marines. Sila po ang mamamatay kung magpuputukan. At para po sila mamamatay, ang mamatay ng dahil sa Shoal. Sinabi ni Defense Secretary Gibo, ang aking matalik na kaibigan, na para bagang kapag hindi sumasang-ayon dun sa kanilang punto de vista pagdating sa China, ay hindi na nagmamahal sa bayan. In fact, ang tawag pa kanya, para mga traidor na nagiging maka-China. Well, una-una, sino kaya ang tinutukoy ni Secretary Gibo? No? At pangalawa, kailan pa naging kasalanan sa demokrasya na magkaroon ng kakaiba o kaibang pananaw? Alam mo, sa demokrasya, importante talaga ang malayang pananalita. Kaya nga, yan po isang karapatan na nakaukit sa Bill of Rights ng ating saligang batas. Bakit? Dahil lahat tayo naghahanap ng solusyon sa ating mga problema. At walang isang tao ang merong monopoliya para makaroon ng solusyon. Kaya nga ang sabi ng hukuman, ang totoo talagang batayan ng katotohanan ay yung pagtanggap ng isang ideya sa malayang merkado ng ideya. So kinakailangan pausbungin lahat ng mga ideya dyan. Let a million flowers bloom, let a million thoughts bloom dahil tayo po ay naghahanap ng solusyon. Now, ang solusyon siguro ni Secretary Gibo at ng ibang mga advisors ni Presidente, ay talagang himukin natin ang mga Pilipino na magalit sa China. Pero ano pong alternatibo? Ang alternatibo naman po, meron naman pong solusyon. Diplomasya. Gamitin yung bihasang sugo natin na si Jaime Flor Cruz na tinalagang ng ating presidente bilang sugo sa China dahil siya po ay 4 na dekada ng batikang mamamahayag at kilala ang lahat ng tao sa China. Kesa naman kung sino-sino pinakikinggan dito. Sino ba mga pinakikinggan? At tingnan natin kung naintindihan nila ang pag-iisip ng China. Foreign Affairs Secretary Manalo. I'm sorry po, he's a career diplomat but he's not a China specialist. Kinakailangan po talaga natin dito, China specialist na malaman natin kung paano mag-isip at paano gumawa ng polisiya ang China. Babes Romualdez, Ambassador Babes Romualdez, siya po ay PR practitioner at alam naman po natin na matagal na niyang kliyente yung mga Amerikano. So talagang isusulong niya ang interes ng mga Amerikano dahil yung siya ay PR practitioner, talaga naman pong sinusulong niya ang interes ng mga Amerikano. Martin Romualdez, hindi rin po yan China specialist, okay? Siya po ay pinsan ni
ni Ambassador Romualdez at talaga namang ang magpipinsa, nagtutulungan, isulong dahil sila po ang nakakabulong ngayon sa tenga ng presidente. O, Gibo Teodoro, number 1 nga po yan sa bar, pero wala pong kinalaman yan sa sinology, wala pong kinalaman yan sa China Studies, no? Hindi ko po sinasabi ako bihasa, pero ang tunay na bihasa si Ambassador Jaime Flor Cruz. Kaya nga po nung nasira nating ambassador na gaya ni Jaime Flor Cruz na isang batikang mamamahayag din ay pinakinggan ni Presidente Duterte, nabawasan po talaga ang hidwaan sa panig ng Pilipinas at China. Sige, itrato natin yung kalaban ng China. O, ano nangyari? Tayo po ngayon ang pinakamaliit na mga nakukuhang kapital galing sa China. O, ang Vietnam po, maingay. Pero alam nila kung paano mag-isip ang mga Chino. Kaya, miski maingay sila pagdating doon sa pinag-aagawang teritoryo, napakalaki pa rin ng kanilang in-invest. Siguro sa susunod na programa, isa-isahin natin kung magkano nakukuha ng Vietnam, magkano nakukuha ng Malaysia, magkano nakukuha ng Indonesia, at makikita nyo, katiting lang ang nakukuha ng Pilipinas. Bakit? Kasi mas tinuturing nga natin kaibigan ang mga Amerikano. Ano ba nakita natin ngayon sa kanila? Ayan, nagbanggaan. Anong ginawa ng mga Amerikano? May ginawa ba sila? Yung mga akalain nila, nasasaklolo si Uncle Sam pagkaroon ng sigalot sa Pilipinas, ano pong ginawa na naman ng mga Amerikano ngayon nagbanggaan? Meron ba? Wala naman po eh. Eh di ba nga nawala sa atin ang Boro? Dahil naroon na nga tayo sa Boro, pinaalis pa tayo. Nino, hindi po ng mga Chino, mga Amerikano mismo. Kailan ba tayo matututo ng kasaysayan? Ang kasaysayan po, ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon tayo ng napakalapit na relasyon sa China ay hindi po naging mabuti sa ating bayan. Ito po ang pinakamadugong digmaan at ito pong digmaan na talaga naman pong initsipwera ang batas na umiira sa digmaan dahil lahat po ng gumagalaw na bagay, pati aso, pati pusa, isinabing patayin ng mga Amerikano. Yan po ang giyera ng Philippine-American War. Diyan po nila sinimulan ang water treatment na pahihigain ka, lalagyan ka ng panyo sa bibig at bubuhusan ng tubig para ma-simulate kung paano ka nalulunod as a form of torture. Made in the Philippines by the Americans po ang waterboarding. Huwag natin kalimutan yan. Ngayon, meron bang ganyan tayong kasaysayan sa China? Ang kasaysayan ng China, nung bumisita doon ang isang namumuno ng sulu at namatay doon, binigyan ng state funeral. Napakatagal na nating nakikipagkalakalan sa China at yan po ang ating interes. Dahil ang interes natin, hindi po gera, kung hindi mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino, yan po dapat ang pulisiya ng bansang Pilipinas. Saan ang makakabuti? Saan makakataas ang antas ng kabuhayan? At huwag niyo pong sabihin na kapag sinabi natin na ayaw namin ng gera, gusto namin makipagkaibigan, lalong-lalo na sa kapitbahay na pangalawang pinakamayaman na bansa sa daigdig, ay kayo'y traidor. Huwag naman po. Sa demokrasya, yan po ang talagang iniiwasan. Yung filosofiya at pag-iisip na tanging ilan lang ang merong monopolya sa solusyon sa mga problema natin. O yan tuloy. Secretary Gibo, winakwakang ka na gusto ni SAS. Opo. Ano yung sabi nila? Publicly hating China, privately making billions out of China. Oh. Wag naman kasi na babansagan natin, ang kinakailangan natin, debate. Makipagdebate tayo. Wag tayong slogan ni Ring. Ako, umalis ako dyan sa kaliwa dahil wala naman silang pagdebate. Palagi na lang, ibagsak. Tatanong mo bakit? Ibagsak. Oh. Ngayon, ang gusto nilang slogan, hate China, hate China. Oh. Diba yan ang katotohanan? Ayon sa ating napanood, bigyan natin ng isang tapatang komentaryo. Una, Ginoong Harry Roque, para sa iyong kamalayan, hindi kawalan ng Pilipinas ang sinasabi mong pagpopondo ng China sa mga infrastrukturang proyekto ng Pilipinas. At bakit? Sapagkat sila ay kamakailan lamang at iilan pa lang ang mga proyekto na masasabi mong pinuhunan nila. Lahat lamang yan ay nagsimula sa panahon at administrasyon ng Duterte. Sa tagal na panahon at hanggang ngayon, nandyan ang mga bansang handang magpondo sa Pinas kapalit ng China mo, gaya ng Amerika, South Korea at Japan, na istorya na sa usaping pamumuhunan.
sa Pilipinas. Ikalawa, Hari, ano ba ang tuwid mong punto? Hindi pa ba sapat ang mga walang tigil at patuloy na panggigipit ng China sa kabila ng mga kilos ng Pilipinas sa mahinahong diplomasya at paraan nito? Simula pa taong 2015 hanggang ngayon, hindi pa ba tayo kikilos para sa kapakanan ng Pilipinas? O sadyang may tapal na ang iyong noo ng yuan dollar? At tama lang na ang teritoryo ng Pilipinas ay para sa Pilipinas at pakikinabangan ng Pilipinas at hindi kailangan makahati ang ibang nasyon. Ikatlo, lahat na ng maayos na solusyon ginawa ng Pinas at Attorney Roque. Pero may nangyayari ba? Di ba wala ni ultimo desisyon ng tribunal ay hindi nga kinilala ng China mo? At tuwag mong isingit ang mga tinapos sa edukasyon ng bawat individual at napaghahalataang mahina habol kang posisyon. At kahit kailan, bakit kailangan ng eksperto sa China para ano? Mamanduhan tayo at gawing aso ng China na gaya mo. Ika-31 ng Oktubre, hayagang paratan sa Pangulo na umano ang panawagan nito ng pagkakaisa ng panahong kampanya. At bakit hindi daw ito nagagawa sa ngayon? At ultimo, mga kamag-anak ng Pangulo ay masabihan din daw ng pagkakaisa. Heto at pakinggan natin ang ikalawang pahayag na ito ni Harry Roque. Kung mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok, kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo ng hakbang para lalong mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, naniniwala po ako na talagang sincero kayo na nanawagan kayo sa pagkakaisa. Bakit naman sa buong sambayanan ang hiniling ninyo pagkakaisa? Bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak na importante ang pagkakaisa? Roque at Roque, apat na nga ang iyong mga mata, ngunit tila bulag ka sa mga aktwal na pangyayari sa sarili mong bansa. Sa tingin mo ba ang mga kilos at sigaw ng sambayanang kasama ang kilos na ng gobyerno ngayon ay walang pagkakaisa? Sa nakalipas na 12 taon, ngayon pa lang muli narinig ang nagkakaisang panawagan ng sambayanan ang ipaglaban ang ating teritoryo. At ngayon lang uli nagkaroon ng gobyerno na may lakas loob kaharapin ang tunay na suliranin na patuloy mong binabatikos. Ito ba ay kulang pa para sa iyo para masabi ang kahulugan ng pagkakaisa? O sadyang ahas ang pagkatao mo na handang sakmalin kahit pa ang nag-aruga sa'yo? Unang araw ng Nobyembre, taong kasalukuyan pa din. Isa na namang makabago at makabagbag damdamin na panawagan muli ni Roque sa ating Pangulo. At heto muli nating panoorin. Roque nanawagan kay PBBM na tila pinagigising kuno ito sa katahimikan dahil ang bansa daw ay nagkakawatak-watak. Isang tabi muna ang ambisyon, o kung hindi po ambisyon, isang tabi muna yung tampo na dahilan para pukulin ang ating Vice President na Duterte. Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo ng hakbang para lalong mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, nananawagan po ako. Ako po ay humbly beseeching you. Nakakabingi po ang inyong katahimikan. At habang kayo po'y tahimik, nagkakawatak-watak po tayo. Hay, Roque! Apat na talaga ang mata mo, ngunit lahat bulag.
O sadyang nagtatanga-tangahan ka lang dahil may satal ang mata mo? Saan ang sinasabi mong watak-watak na yun? Halos simula sa sambayanan hanggang gobyerno ay iisa ang adhikain at balangkas ang ipaglaban kung ano ang atin at hindi ibenta ang sarili para sa kapakanan ng iba kesa sa sariling bayan. Roque, umayos ka! Huwag mong pahalata ng pagiging orokan mo ang plastic na sobrang kunat. Mga kamaski, sa kabila ng lahat ng patutsada nito sa ating administrasyong kasalukuyan, Hari Roque, biglang kumambyo muli ngayong araw, Nobyembre 2, taong kasalukuyan dahil live na live at diretsahang tanong ng isang netizen sa katauhan ni Mr. Bert Maravilla sa programa nito na itanong mo kay Attorney Hari Roque. Ang tanong ay ganito: ang interes ng China ay angkinin ang West Philippine Sea. Ang interes ng Pilipinas ay ipaglaban ang West Philippine Sea. Ang interes ng Amerika, tumulong sa Pilipinas. Ikaw, ano interes mo? Ito ang isang madiing katanungan ng netizen sa kanyang programang live na hindi na pinost sa wall ng kanyang social media, Hari Roque. At pakinggan natin paano ang naging pahayag nito na tila umakto para sa kabutihan ng Pilipinas. Ang interes ng Pinas, paglaban ng WPS. Ang interes ng Kano, tumulong sa Pinas. Ikaw, ano interes mo? Ang interes ko po, makinabang ang mga Pilipino sa tanging yaman na nasa WPS. Sang-ayon po sa UN Convention on the Law of the Sea, ang WPS po ay kabahagi ng ating Exclusive Economic Zone at dahil yan po ay kabahagi ng ating Exclusive Economic Zone, tayo lang po ang po pwedeng mangalap at makinabang sa tanging yaman dyan. Tayo rin po ang may karapatan lamang na gumawa ng mga artificial islands. Na nung tayo po ay nag-arbitrate, nalinaw naman po ng UN Tribunal for the Law of the Sea na yung pag-aangkin ng China sa base sa historical claims ay walang basihan. Kasi nung nagkaroon nga po tayo ng UN Convention on the Law of the Sea, lahat ng karagatan ay dapat internal waters, territorial sea at exclusive economic zone lamang. So walang maritime territory because of historic claims. So yan po, nakatulong po yan para mapaliit yung issue ng pinag-aawayan. Pero ang importante po ngayon, maski wala po tayong soberenya at teritoryo sa tinatawag na exclusive economic zone at tanging sovereign rights lamang, economic rights na mangalap at makinabang sa tanging yaman, dapat makinabang na ang Pilipinas. Kaya nga po ako, sang-ayon sa joint exploration dun sa lugar na pinaglalabanan pa, kasi meanwhile, walang nakikinabang habang naglalabanan. E po pwede namang share and share para ngayon pa lang makinabang na tayo. Aba, Hari Roque, bakit tila nagbago ihip ng hangin? Aba, ikaw ba talaga yan? Tila bigla kang pumihit pakara. Napakatinding harapang ilag ata ang iyong ginawa. Balingbing ka ba? O sadyang modernong makapili ka? Kayo mga kamaski, ano sa palagay nyo? Halina, makikaliskis kayo sa kung ano ang inyong opinyon at ikumbento nyo. At sa kabilang dako ng balita, kakapasok na balita, Philippine-China Ambassador Jaime Flor Cruz, opisyal na kinumpirma nito na nakausap na ang gobyerno ng China. At sa pag-uusap na ito na pagkasundan umano ng dalawang partidong gobyerno na wag nang palalain pa ang sitwasyon sa usapin ng West Philippine Sea. At may parating na din umano ng ating ambassador
ang posisyon ng ating Pangulo na walang mawawala sa teritoryo ng Pilipinas at umano pareha sumang-ayon na tapusin ang sigalot sa mapayapa at diplomatikong dialogo. We continue to engage with our Chinese neighbors on various levels, here on the ground level, as well as other levels up through the diplomatic channel especially. And we have made it clear to the Chinese about our unshakable position in terms of maritime issues, in terms of sovereign rights. I think that it's in nobody's interest to lead to confrontation or any untoward incidents. And I think both sides are determined to keep on talking and make sure that these untoward incidents will not happen again. Which we have made that clear to the Chinese, and so we will have to agree to disagree. At yan ang mga unang pangyayari sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang paksa sa video nito at ikaw ay bago sa aming channel, maaari bang kami ay makahingi ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like, subscribe at hit na din ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong video i-upload dito sa Mascaradong Komentarista ng Pinas TV.